Ang mundo natin ay maraming kakaibang kwento. May mga totoo at mga gawa-gawa lang ng malilikot na isip ng mga tao. Ang kwentong matutunghayan nyo ay isa sa koleksyon ng mga istoryang iiwan ka. Windang. Mga kawindang, naniniwala ba kayo sa mga kaluluwang ligaw? Naniniwala ba kayo na may paraan upang sila ay makausap? Ang mga kailangan mo ay nandyan lang sa sarili mong tahanan. Tunghayan natin ang kwento ng tatlong magbabarkada. Ang kwentong ito ay iikot sa tatlong dalagita, si Cathy, si Grace, at si Tina. Sabado ng gabing iyon, nagtipon ng tatlo upang manood ng pelikulang isang linggo nilang inabangan sa telebisyon, ang Shake, Rattle and Roll. Tamang-tama at solo nila ang TV dahil ang mga nakatatanda ay nagtipon-tipon sa kapitbahay upang manood ng PBA. Nagkakasiyahan at inaabangan nila kung may mananalo sa ending. Inayos nila ang antena upang makakuha ng malinaw na signal. Habang inaabangan ang programa, nagpapaunahan muna sila sa paghula ng commercial. Matapos ang ilang patalastas, lumabas na ang intro ng inaabangan nilang palabas. Nanahimik sila at biglang kumipkip sa isa't isa. Tutok na tutok ang tatlo sa TV screen. Ang unang segment ay may pamagat na baso. Tungkol ito sa mga kabataan na sinubukan ang spirit of the glass. Sila ay sinapian ng mga sinaunang kaluluwa na namatay noong panahon pa ng mga Kastila. Namatay ang dalawang lalaki sa katapusan ng istorya. Makikita ang takot sa tatlong nanonood na dalagita, pero bakas pa rin sa kanila ang tuwa. Laking gulat nila nang biglang lumipat ang channel ng TV sa ibang palabas. Tinignan nila kung na kanino ang remote control. Walang may hawak noon. Nasa ibabaw lang ng TV. Kinabahan lalo ang tatlo nang biglang nagpatay bukas ang TV. Nakarinig sila ng mahinang tawa. Nakilala ni Tina ang tawa na iyon. David ah? Dahang-dahang dumungaw si David sa bintana habang winawagayway ang remote control nila. Pinaprank pala sila nito. Bakit naman kasi sa dami ng model at brand ng TV ay magkakapareho sila sa compound na yun? Nangyari naman ngayon ang hindi nila inaasahan. Biglang dumilim ang paligid. May sumigaw na kapitbahay. Help! Help! Brown out na naman! Well, what do you expect? It's the 90s. Nadismaya ang tatlo. Hindi na nila napanood ang mga sumusunod na kwento. Frigidaire at manananggal. Kumuha sila ng gasera at nagkwentuhan. Kapapanood pa lang nila, pero yun pa rin ang kanilang pinagkwekwentuhan. Ang weird, no? Biglang nagkaroon ng ideya si Tina.
Ang baduy naman, ayoko pang umuwi. Gawin natin yung Spirit of the Glass. Sumagot naman si Grace. Tanga! Baka kung anong mangyari sa atin. Meron akong 1/2 na illustration board dito. Sabi naman ni Cathy. Tara! Subukan natin to. Ako na magdodrawing. Mga abnoy kayo eh. At ayun na nga, at nagkasundo ang tatlo. Nagawa nila ang board. Pinatong na din nila sa gitna ang baso. Pinatong na rin nila ng magaan ang dalawa nilang daliri. Magkakaibigan tayong nagtitipon. Puso ay totoo. Kaluluwang nandito. Kami ay pakinggan mo. Pakinggan mo. Nanginig ang baso. May napansin silang usok na dumaan sa kanilang mga mata. Sa takot ng tatlo, sabay-sabay silang nagtanggal ng kamay sa baso. Hindi tulad sa pelikula, wala silang lakas ng loob at sapat na kaalaman upang magpatuloy. Biglang bumukas ang ilaw. May kuryente na. Nagkatinginan ng tatlo. Ang takot ay biglang napalitan ng tuwa. Lahat sila ay may maitim na ilong dahil sa usok ng gasera. Nagtawanan ng tatlo. Hindi na nila tinuloy ang laro. Eto ngayon ang tanong. Nagtatapos ba ang laro sa pagbitaw nila sa baso? Dahil tapos na ang pagkukulitan nila, nagpasya ng umuwi si Tina. Tanaw na niya ang kanilang bahay nang biglang may nakita siyang isang babae sa gilid ng kanyang mata. Natatakot siyang lumingon. Ngunit dahan-dahan niyang sinubukan. Nakaputi ang babae. Nakayuko. Biglang napatitig na siya. Dahan-dahang umangat ang ulo ng babae. Galit na galit ang kanyang itsura. Napasigaw si Tina. Inay ko po! Sabay takbo sa kanilang bahay. Hinabol naman siya ng babae habang sumisigaw. Gabing-gabi na! Hindi ka pa umuwi! Ano ka, kanto girl? Nakakatawa man ang kwento ng magbabarkadang ito. Nilalagay nila ang kanilang sarili sa alanganing sitwasyon. Ito ang episode 14 ng Kwentong Windang na mapapanood nyo sa Windang TV. Ang kontrobersyal na Spirit of the Glass. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel kapag nagustuhan nyo ang ating istorya. I-share nyo na rin sa mga kakilala nyo na gusto nyong mawinda. Ang Spirit of the Glass ay isang patunay ng pagiging madiskarte ng mga Pinoy. Ito ay lalong sumikat sa pelikulang Shake, Rattle, and Roll noong 1984. Sinasabing ang Spirit of the Glass ay copycat ng isa pang talking board o mas kilala sa tawag na Ouija board o Ouija board sa ibang parte ng mundo, pero same spelling. Kung ganun nga, alamin natin ang history ng Ouija board. Wendang. Ang Ouija board o spirit board o talking board ay isang palapad na board na orihinal na gawa sa kahoy. May mga letrang Latin at numerong
0 to 9. At nakasulat ang yes, no, meron ding hello, love, and goodbye. Goodbye lang. Minsan, meron ding mga simbolo at graphics. Tinatawag na planchet ang isang pirasong hugis puso na bagay na gawa sa kahoy o plastic na gumagalaw raw sa loob ng board. Ito ang nagsisilbing panturo sa mga karakter sa loob. Ang mga kalahok ay ipinapatong ang kanilang mga daliri sa planchet at ang planchet naman ay kusang gagalaw upang masabi ng espiritu ang gusto nilang sabihin. Ang Ouija ay trademark ng Hasbro. Tama kayo sa narinig nyo. Ang Hasbro ang manufacturer ng mga paborito nyong board games at card games. Nabili nila ito mula sa Parker Brothers na sikat din sa ganitong larangan. Sa makatuwid, ang Ouija board noon ay mass-produced at tinuturing lamang na isang laruan. You what? Kung ganun, palalaro mo ba sa anak mo ito? Wendang! Di tulad sa modernong panahon, noong Victorian era, ang paggamit nito ay walang kontrobersiya. Ngunit sa kasaysayan, natala pa ang unang paggamit nito noong 1100 AD sa China. At ayon sa mga historians, may mga nahahawig din na ganitong mga gawain sa ibang parte ng mundo, katulad sa India, Greece, at medieval Europe. Pero noong 1800s, nag-umpisa ang modern-day Ouija boards dahil sa espiritualismo. Taong 1848, mas naging kilala ang espiritualismo dahil sa natalang pangyayari sa mga Fox Sisters. Ayon sa kanila, sila raw ay ginagambala ng isang espiritong tinatawag nilang Mr. Splitfoot. Madalas silang kinakalampag at parang gusto nitong magpapansin sa pamamagitan ng pagkatok. Sumikat ang mga magkakapatid na ito at sila ang kauna-unahang espiritista na nakapagtanghal ng malakihan sa harap ng madla at may bayad pa. I'm ready for me money. Isa sa kanilang mga demonstrasyon ay ang table turning. Kung paano yun, ay ganito. May isang individual na maglalagay ng kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Tapos, magsisimula itong lumutang at gumalaw. Kasama sa pagtatanghal nila ang automatic spelling ng mga salita at pangalan na kahawig ng nangyayari sa Ouija board. Sa sobrang sikat ng mga Fox Sisters, nagawa pa nila na magkaroon ng world tour. Sana all. Nagkaroon ng mga articles sa mga pahayagan tungkol sa mga pagtatanghal na ito at ang talking board. At noong mabasa ito ni Charles Kennard ng Baltimore, Maryland noong taong 1886, nagkaroon siya ng ideya na pagkakitaan ito. Noong 1890, itinayo niya ang Kennard Novelty Company, katuwang ang inventor at patent attorney na si Elijah Bond. Kalaunan ay nagawa nila ang malakihang produksyon ng nasabing board. Additional trivia mga kawindang. Kapag nagpunta kayo sa himlayan ni Elijah Bond, makikita niyong may ukit ng Ouija board sa likod
ng tombstone nito. Pero saan nga ba nagmula ang pangalang Ouija? Sinasabing ito ay nagmula sa salitang French at German na oui at ja, na ibig sabihin ay yes. Ngunit may mas nakakawindang na paliwanag doon, si Elijah. Sabi ni Elijah, ang nagpangalan ng board na iyon ay ang kanyang kapatid na si Helen Peters, na sinasabing isang medium. Pinapili daw nila ng kusa ang board kung ano ang gusto nitong maging pangalan sa pamamagitan ng orasyon ni Helen. At ayun, tinuro niya ang mga letra na nakabuo ng pangalang Ouija. Medyo nalito si Helen at Elijah kung paano babasahin yun. Parang puro vowels kasi at iisa lang ang consonant. Kaya, tinanong nila uli ang board at baka naman naguguluhan lang yon. Pati pala board pwedeng ma-confuse. Pero sumagot ang board sa pamamagitan ng pag-spell ng salitang good luck. Sino ba naman sila para pagdudahan ang makapangyarihang Flywood? Kaya ayun, pumayag na sila sa ganung pangalan. Pero noong panahon na ginagawa nila ang orasyon, si Helen pala ay may suot na isang locket na may larawan ng isang babae. Ang pangalan ng babae ay Ouija o maaaring Ouida. Pero obvious naman na coincidence lang yun, no? Coincidence lang kaya? Wenda. Kung ano man ang pinagmulan ng pangalang ito, mas tumindi ang paniniwala ni Helen sa board noong ginamit niya iyon upang hanapin ang isang nawawalang memorabilia ng Civil War sa bahay nila. Pinangalanan ng board ang salarin na isa sa kanyang kamag-anak. Dude, crap! Ito ay pinagmulan ng sama ng loob at alitan sa pamilya. Kaya naman, napuwersa si Helen na ibenta ang kanyang mga stock sa kumpanya. Hanggang sa kanyang huling hininga, lagi niyang binibilin sa kanyang mga makakausap. Don't play the Ouija board. It lies. Medyo hindi magandang marketing slogan, pero isang tabi muna natin ang alitang pangpamilya. At least ngayon, may pangalan na ang ating board. Gustong pangalagaan ni Elijah ang kanyang imbensyon. Kaya naman, nag-apply ito ng patent para sa produkto. Ito naman ngayon, ang Chief Patent Officer. Naghamon siya ng isang demo para maaprubahan ang patent. Hinamon niya na i-spell ni Elijah ang kanyang buong pangalan gamit ang board. Kinilabutan siya nang nagawa ito ng Ouija board. Sa sobrang mangha niya, approve agad ang patent noong February 10, 1891. Si Elijah, katulad ng nabanggit kanina, ay isang patent attorney. Patent attorney. Chief Patent Officer. Patent attorney. Chief Patent Officer. Patent attorney. Chief Patent Officer. Kahit ulit-ulitin ko, walang connect. Walang chance para malaman ni Elijah ang pangalang iyon. Totoo yun. Laganap na ang marketing ads ng Ouija board sa dyaryo. Ouija, the wonderful talking board. At sa murang halaga, $1.50.
Not bad for a magical artifact. Marami din ang nakapag-isip na sobrang sulit nito, kaya naman pumatok ito sa madla. At noong 1892, isang taon lang ang nakalilipas, nakapagpatayo na ang Kennard Company ng pangalawang factory sa Baltimore, 2 sa New York, 2 sa Chicago, at 1 sa London. Boom na boom! Ano ang nagtulak sa mga tao upang tangkilikin ang ganong klaseng bagay? Maaalala sa kwentong windang episode 4 na napag-usapan natin ang tungkol sa pakikipag-usap sa mga espiritu. I suggest you check that episode. Pero sa madaling salita, isa lamang ang dahilan kung bakit natulak ang mga tao noon sa espiritualismo. Pure, unadulterated misery. Sobrang naging normal ang paggamit ng Ouija board matapos ang World War I. Habang ang US ay nakararanas ng Great Depression, bumagsak ang karamihan ng negosyo, lumakas naman ang bentahan ng Ouija board. Naisali naman ang pagmamay-ari ng Ouija board sa Fuld Company noong 1944, panahon ng World War II. Noong 1966 naman, ay nasalin ang rights ng Ouija board sa Parker Brothers, kumpanyang gumagawa rin ng laruan. Matapos lang ang isang taon, mahigit 2 milyon naman ang naibenta nila. Mas malakas pa ang benta nila kaysa sa sumikat noon na Monopoly. Habang ang mundo ay nagkakagulo, pinagtutuunan ng mga tao ang espiritual na mundo gamit ang Ouija board. Noong 1973, biglang nagkaroon ng malaking pagbabago. Pinalabas ang The Exorcist. Noong panahon na yon, sobrang kinatatakutan yun ng mga tao. May nagsusuka sa sinihan, tumatakbo palabas sa takot, may mga nahimatay sa panonood. Ilan lang yan sa mga naging epekto ng pelikulang ito. Naging worldwide phenomena ang pelikulang ito. Isang gabi lang, at ang pinakamamahal nilang Ouija board ay itinuring na sinumpang bagay na makakapagbukas sa pintuan ng impyerno. Para sa mga hindi pa nakakapanood nun, ang pelikulang ito ay tungkol sa isang dalagitang nagngangalang Regan na sinaniban ng demonyong si Pazuzu matapos maglaro ng Ouija board. Sinasabing itong pelikulang ito ay hango sa totoong buhay ng isang binatang si Roland Doe. Kaya naman, matapos ipalabas ang pelikula, ay dali-dali itong kinondena ng simbahang Katolika at iba pang mga religious group. Sinasabing ito ay instrumento ni Satanas. Hindi lang yon. Ang iba ay pinagbawal pa ang paggamit nito. Nagkaroon din ng mga mass gatherings upang sunugin ang laruan na ito. Hindi lang ang mga religious group, pati ang mga espiritista at psychics ay nakisali na rin sa pagkondena ng Ouija board. Sabi nila na delikado raw ang bagay na ito at kailangan mo ng spesyal na karunungan upang magamit ito. Kung hindi, ay ikapapahamak mo ito. Meron na palang course para sa mga espiritista. Anong course yun? BS or BA Spiritualism? Makes sense. Sino ba naman ang magpupunta at magpapakonsulta pa sa mga taong ito kung meron ka ng personal at madaling paraan upang makausap ang mga kaluluwa? Kung may Ouija board ka, meron kang instant spirit gadget. #kaluluwa life hacks.
Hindi lang yan ang mga bashers ng Ouija board. Simulat sa pool ay kontra dito ang scientific community, calling it bullcrap. KJ talaga ng mga scientists, no? Duh. Sabi nila, ang tawag daw sa paggalaw nito ay tinatawag na idiomotor effect, where the planchette is guided by the unconscious muscular movements of the participants. Ang effect na ito ay pinaliwanag ni William Carpenter noong 1852 nang imbestigahan niya ang konsepto ng table turning. Maraming mga sumunod na pag-aaral ang sumuporta dito. Sa makatuwid noong 2003, ayon kay Professor Terence Hines, muscular exertions guiding the planchette is enough to create an extreme illusion that the spirits are truly at work. Ang mga malamensahe na nagagawa ng Ouija board ay sinasabing ang tumatakbo sa subconscious mind ng taong may hawak ng planchette. Ang idiomotor effect din daw ay ang tinuturong dahilan sa sinaunang paraan ng paghahanap ng tubig na tinatawag na dowsing na ginagamit ngayon ng mga modernong ghost hunters. Dati ay sanga lang ng puno, ngayon ay medyo high-tech na. Meron ng dowsing rods. Although, wala pa ring pag-aaral kapag papatunay na ang dowsing ay may kinalaman sa tubig o sa paghahanap ng multo. So, ayun na nga. Mga skeptic ang mga scientists sa Ouija board. Pero sa isang pag-aaral sa University of British Columbia, ginamit nila ang Ouija board para mapag-aralan ang subconscious mind ng tao. Sa katunayan, gumawa pa sila ng robot na pwedeng makagamit ng Ouija board. Nadiskubre nila sa pag-aaral na iyon na maraming alam ang ating subconscious mind na hindi tayo aware. Noong 1991, binili ng Hasbro ang rights ng Ouija sa Parker Brothers. Naging popular ang Ouija sa mga konsepto ng mga horror movies. Ang mga lumabas na movie noon na 2014 Ouija at Ouija Origin of Evil ay partially funded ng Hasbro. Magbalik tayo sa Spirit of the Glass. Ito ay nauso noong 70s and 80s. Mahirap humanap ng Ouija board at may kamahalan ito sa Pilipinas. Ang Spirit of the Glass, ang isa sa mga patunay na genius ang mga Pinoy. Sa modernong panahon naman, dahan-dahang nawawala na ang pagkakaroon ng interes sa Spirit of the Glass dahil sa Hasbro at iba pang mga manufacturers na pirata. Kilala ulit ang Ouija board at naglaho na ang konsepto ng Spirit of the Glass. Mura na kasi sa Shopee ang Ouija. Di lang yun, kung feel mo na millennial ka, may mga Ouija apps na pwede mo na ring i-download. Yun nga lang, baka kung saan tumuro ang planchette mo. Oh no! Ayan. Matapos nyong marinig ang storyang ito, nagbago ba ang tingin nyo sa Spirit of the Glass or Ouija board? Naniniwala ka man o hindi, alam naman natin na may peligro kapag hindi mo lubos na naiintindihan ang mga bagay na gusto mong gawin. Yung mga characters natin sa first part ng content, alam nyo kung sino kayo, tatag ko kayo. Tayo ba mga kawindang? Gusto kong malaman ng mga saloobin nyo sa kwento na ito. Comment kayo kahit ano. Pasensya na at natagalan. Alam nyo naman na pinaghihirapan natin ang bawat episode ng ating kwentong windang. Salamat sa panonood nyo. Follow my FB page and YouTube channel. Same name lang sila, Windang TV. Minsan abangan nyo yung live ko sa FB para makapagkwentuhan naman tayo. So, paalam na muna. Salamat ulit. Hanggang sa susunod na kwentong windang.